nung halagang ipinasok nila sa Maharlika Investment Fund. Ang ibig po sabihin ng bonds, mangungutang ho ang land bank sa mga Pilipino. Nagpalagak kayo ng 50 billion sa Maharlika Investment Fund. Pinilit ninyong umabot yung kwentong yan doon sa SONA at bago matapos ang taon last year hanggang ngayon. Hindi pa rin malinaw kung saan papunta o saan na napunta yung Maharlika Investment Funds. Mga kababayan, nag-contribute ang land bank ng 50 billion sa Maharlika Investment Fund. Walang linaw kung saan linagay ito, magkano yung interest at kailan babalik sa land bank. Correct. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Bansa. And if we have the Maharlika Fund na ipinilit nilang ibunsod at ilunsad na hindi nakikita saan ito patutungo ngayon, there are a lot of areas na sabi mo will have sensible and directional capitalization input and support from the government para palakasin ang pang-ekonomiyang pundasyon ng sektor at lipunan. Tama po ba ang kuha ko sa direksyon ng punto mo? Tama ka, Eric. In fact, nabanggit mo yung Maharlika Investment Fund. Nabanggit ko na rin yata dito sa yung programa weeks ago na yung contribution na 50 billion capital ng Land Bank doon sa Maharlika Investment Fund. Tama. Napabalita, napaulat sa mga business news ng ating mga pahayagan na the Land Bank is contemplating on offering a bonds worth 50 billion pesos. Kaparehas sa pagkaparehas nung halagang ipinasok nila sa Maharlika Investment Fund. Ang ibig po sabihin ng bonds, mangungutang ho ang land bank sa mga Pilipino, sa mga tao. Sabihin nila, hindi, meron na to interest bearing. Tama po yun, dahil pag nangutang ka talagang may interest. Pag nangutang sila sa market, sa mga Pilipino, natural, yung piso, kailangan mong suklian ng interest at investment. Doon mo makikita, mali yung investment priorities ng pamahalaan. Exactly. Nagpalagak kayo ng 50 billion sa Maharlika Investment Fund. Pinilit ninyong umabot yung kwentong yan doon sa SONA at bago matapos ang taon last year hanggang ngayon. Hindi pa rin malinaw kung saan papunta o saan na napunta yung Maharlika Investment Funds. And yet, yung land bank na nag-donate ng 50 billion o nag-capital ng 50 billion, nag-contribute ng 50 billion, mangungutang ng 50 billion sa market, sa public. Doon mo makikita pinagtatakpan lang mapagbigyan lang yung kung sino man ang may brilliant idea na itong Maharlika Fund ang solusyon sa napakaraming economic problem ng Pilipinas. Ang ganda ng punto ni Atty. Vic Rodriguez. If you have the capitalization, if you have the money, invest it where the strategic value and impact will benefit a broader base of sectoral benefit and economic foundation rather than benefit a selected section ng mga gusto mag-invest sapagkat 500 billion ang total niya na Atty. Vic. And it's even fundamental ka, Eric, even in home economics, you have to manage your meager resources. Ayun, isa pa yun. At kung meron kang counting savings dahil ikay nagtatrabaho all your life, hahanapan mo yan. Bukod sa safe, yung pwede sana yung high-yielding investment. Yung babalik siya. Yung babalik. Ito, nag-contribute ka ng 50 billion. Mga kababayan, nag-contribute ang land bank ng 50 billion sa Maharlika Investment Fund. Walang linaw kung saan linagay ito, magkano yung interest at kailan babalik sa land bank. Correct. Samantalang si land bank, dahil release niya yung 50 billion, kailangan niya mangutang ng another 50 billion. In the form of bonds. In the form of bonds, nababayaran din niya yung interest. Pag kinumpara mo, mas malaki ba yung interest ng bonds na i-issue mo kesa doon sa interest na kikitain ng 50 billion mo sa Maharlika Investment Fund? O mas malaki, o hindi sila nagtutugma? Dahil pag hindi sila nagtutugma at mas malaki yung ibabayad mong interest sa bonds na uutangin mo kesa sa kikitain ng 50 billion mo sa Maharlika Investment Funds, that is not prudent fiscal management of our meager resources. At ang resulta niyan, hemorrhage of public funds at miscarriage of mission. Bakit? And yet, ang proposed budget nila for next year, Eric, is 6.2 trillion pesos, mga kababayan. My goodness. At hindi pa nailinaw, Atty. Vic, no? Sa ekonomiyang problema na ito, tinanggalan mo ng pondo mga magsasaka, manggagawang bukid at mga agricultural basic industries na siya sanang magiging access of capital facilities to support them sa land bank.
nilipat mo sa isang floating, parang unidentified financial object, UFO, ang Maharlika Fund, at walang transparency, sana ito ngayon, mag-iisang taon mahigit na, Atty. Vic. At ngayon, sinabi ni Atty. Vic Rodriguez, marami palang dapat tulungan ng mga sektor na siyang dapat ang i-input mo doon sa 700 billion unprogrammed funds na ipinasok sa budget at ngayon mukhang ito ang pinaghuhugutan nila ng kanilang ayuda there, and ayuda everywhere. Nasabi na ni Victor Rodriguez, band-aid at the same time non-development solution program yan. Kung hindi yan ay pangtapa lamang sa ilang mga panandaliang mga kagipitan ng buhay ng mamamayan. How do you look at this very serious economic mismanagement and impact to lingering poverty and underdevelopment ng ating bansa? Nakakalungkot, there is no viable economic activity in sight under this administration. So you just have to rely. Wala, yung ating mga bagong bayani, talaga kung kayo ay bagong bayani. Sila talaga. Because without your 33.49 billion remittances last year, and hopefully, for 2024, mag-improve. Although I think nung April ay bumaba yung amount of dollars remittance na galing ho sa inyo. Hindi natin alam kung magkano yung magiging kabuuan ng 2024. Meron pa namang 6 na buwan. Pero kung di po dahil sa inyo, wala ho tayong paraan kung paano matugunan ang krisis ekonomiya ngayon at sa hinaharap. Ayun, klaro po. At yun ang pangunahing at pinaka-principal na problema ng mamamayan. Now, Atty. Vic, here's the catch. May problema ang pang-ekonomiya, may malalang problema sa kakulangan ng konkretong hakbang ng gobyernong Marcos Jr. to address yung problema sa kabuhayan, industriya at agrikultura at kagutuman at pati na sa other aspects of social problems, and yet ang ginagawa ngayon sa lower house is persecution. Ipapatawag si Rodrigo Duterte, ipapatawag ang mga retired police generals at gigisahin at upang ipalabas ang kanilang agenda, ang mga Duterte ang nagwasak ng rule of law at sila dapat ay hindi na makabalik sa pwesto. Ito ngayon ang kinakaabalahan sa lower house, maliban pa dito sa katawa-tawang problemang panggigipit sa isang alkalde ng Tarlac na para bagang wala ng katarungan na papuntahan ng tao, imbis na kung may problema sila kasuhan nila, bring it to court and let the people have the right to counsel and defense of a lawyer. Dito ay winawasak ang pagkatao ng mga tao. Kaya nagdesisyon si former President Rodrigo Duterte through Attorney Harry Roque na statement that he is not attending any invitation at the House of Representatives but rather will wait for official court complaints and will prepare proper defense about that. So as Senator Bato de la Rosa. Your take on this, dito doon tayo nag-take off sa totoong problema, pero ang ginagawa ng mga kaalyado at mga kaalipores ng administrasyon, panggigipit at pang-attacking political at pag-abuso sa mga poder ng Kongresong may hawak sila. Again, Eric at mga kababayan, yan ang magiging resulta talaga when after 2 years in office, you have nothing to show. Wala kang may pakita, so anong gagawin mo? You have to demonize the previous administration or administrations. But in this case, ang nadidemonize, ang dinedemolish ay yung previous administration in the person of President Rodrigo Duterte. Balikan din muna natin yung issue ng China Sea, Sige. South China Sea. Go ahead. Ang problema sa issue ng South China Sea ay nagmula nung panahon ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Ulitin ko, nabanggit ko ito sa, I think, sa Angeles City at sa Antipolo. Yung nagpapasok ng Navy ship, yung ating gobyerno doon sa Scarborough area, at of course, magre-react ang bansang China dahil even yung pinagyayabang nung Aquino administration na ruling daw ng tribunal, kinilala roon na traditional fishing ground ng lahat ng claimants yung lugar na yan. Tama. So dapat hindi mo pwedeng i-militarize. Nag-militarize tayo unang nag-militarize yung panahon ni Pangulong Aquino. At tayo nga ay nagpabola doon sa salita ng Amerikano na mayroon daw sa bayang withdrawal magaganap with China. Yan. Nag-pull out to ang ating Navy, hindi naman nag-pull out ang China. Bakit? Dahil wala naman palang ganung usapan. Lalabas doon
na wala ang tunay na interes ang Amerika na magkaroon ng kapanatagan dito sa bahagi ng mundong kinikilala nating South China Sea. Yes. Ngayon, yung nagaganap na dahil wala kang maipakitang performance ang kasalukuyang administration, kundi ito mga political persecution at hindi lang siya political persecution ka Eric dahil nabanggit mo rin yung mayor ng Bamban Tarlac. Kawawa, attorney. Parang wala Ang na siyang dami-dami yung problema na dapat ninyong ituloy yung investigation. Ulitin ko, hindi ba't bukas pa yung investigation sa agricultural Isa smuggling pa dyan yan. sa House of Isa pa Representatives? yan. Sa Senado naman, mas binibigyan nyo ng pansin yung problema ng mayor ng Bamban Tarlac. Kung siya ay hindi Pilipino, sampahan nyo ng kuwaranto. Yun. Tanggalin nyo sa pwesto Yun. instead of wasting millions of pesos of public money diyan sa inyong ginagawang hearing. Yang hearing na yan, to my mind, just to cover up for the many inefficiencies and incompetence of this administration. Kaya nila naghahanap ng away at naggagalit-galitan. And then ito na nga, itinutulak tayo sa bingit ng digmaan.